May isang balon sa gitna ng gubat na hindi minarkahan sa kahit anong mapa. Walang lubid, walang timba, at higit sa lahat, walang sino man ang umiinom doon. Sabi ng matatanda sa baryo, kapag may narinig kang boses mula sa balon, huwag na huwag kang sasagot. Si Lando, 9 na taong gulang, ay kilala sa pagiging matigas ang ulo. Kapag sinabihang bawal, sinusubukan niya. Kapag sinabihang tumigil, mas lalo niyang tinutuloy. Isang hapon, mag-isang napadpad si Lando sa gubat. Doon niya nakita ang balon. Itim ang bunganga na parang walang ilalim. Tahimik. Masyadong tahimik. Dumukwang siya. "Hello?" sigaw niya. May sumagot. Hindi malinaw, hindi malakas, pero kapareho ng boses niya. "Hello?" Napatras si Lando, pero natawa rin. "Ginagaya mo lang ako," sabi niya. Tumawa ang balon, at muli kapareho ng tawa niya. Kinabahan si Lando, pero ayaw niyang umatras. Pumulot siya ng bato at inihulog. Hindi ito bumagsak. Sa halip, parang may sumalo. At ilang segundo ang lumipas. May tumunog sa likod niya. Ang bato nasa lupa na, pero basa ng dugo. "Hindi ka dapat sumagot," bulong ng boses mula sa balon. Tumakbo si Lando pauwi. Hindi siya lumingon, pero alam niyang may sumusunod. Dahil may isa pang hakbang na kasabay ng kanya. Pagdating naman sa bahay, sinara niya ang pinto at humagulgol. Kinabukasan, tahimik na tahimik si Lando. Hindi siya sumisigaw, hindi na sumasagot pabalang. Napansin ng ina ang kakaiba. Kapag kinakausap si Lando sa gabi, nahuhuli niyang gumagalaw ang labi ng bata kahit hindi ito nagsasalita. At minsan, mula sa bibig nito, may boses na hindi kanya. Sumagot siya, "Ngayon, hati na kami." Sa gubat, naroon pa rin ang balon. At tuwing may batang sumisigaw doon, 2 boses ang sumasagot, "Pabalik."